kampo nitong si VP Sara. Pero kung sakali mang matuloy talaga yan at magkaroon ng balagbagan dyan sa impeachment trial na yan, handa ho itong si VP Sara. Diba? Doon sa pinakahuling ano niya, interview niya, talagang gusto niyang matuloy ang impeachment na yan para talagang mapaliwanag niya ang kanyang side. Diyan ho kasi medyo magiging fair ang laban. Doon sa House of Representatives, kahit ano hong paliwanag ni VP doon, wala hong ano doon, wala ho siyang katuwiran doon. Wala hong makikinig sa mga paliwanag niya doon. Kasi hindi pa ho nag-uumpisa ang pakay ho talaga ng mga congressman noong mga panahon na yon, nung nandun sa Committee on Good Government nitong si Joel Chiway, ang pinag-uusapan niyang ano na yan, yung mga naging basihan ng impeachment ni VP Sara, wala ho talaga silang planong makinig sa mga paliwanag. Bagkus, ang gusto lang ho nila ay makapaghanap ng ebidensya na para masampahan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan natin naging interview nitong si George Garcia dito kay Ma'am Pinky Webb. Ba kayo? Nakapagpahinga na ho ba kayo? Ay, hindi pa po Ma'am Pinky kasi po pagkatapos nito po ng ating national local elections, tuloy na po kami sa paghahanda naman din kasi kasabay din naman po, maliban sa binanggit nyo na barangay and SK elections, meron po tayong Bangsamoro parliamentary elections na October 13, Ma'am Pinky, and therefore, hindi po pwede tayo mag-relax o magpahipahinga kasi po 5 months lang po ang nabigay sa atin na palugit para mapaghandaan yung napakalakit, napaka-importante na Bangsamoro parliamentary election. And syempre po, yung naman pong manual na election na barangay and SK na naman ng December 1. Yeah, to be clear about that, ang mangyayari ho kasi for the December 1 barangay and SK elections, this is going to be manual voting because, as you mentioned in the past, you need a law for this to be automated. Tama po ba, Chairman? Tama po kayo, Ma'am Pinky. Although nagpa-pilot test tayo noong nakarang barangay SK, 3 areas dyan sa Dasmariñas, Cavite, nag-pilot test tayo ng automated election. Napakaganda kasi 30 minutes lang, alam na kung sino yung barangay chairman, barangay kagawad at saka yung mga SK. Kaya lang kung ito pwedeng gawin natin sa buong bansa, mukhang talagang dapat pong kakailanganin ng batas para po maisagawa po natin. Pero kung gusto rin po naman ng iba, yung hybrid election na pinupus ng iba na dapat may manual, tapos may automated, wala rin pong problema yan. We can do that if only there is a law that will allow the COMELEC to proceed with that kind of setup. Maybe it's best to help us understand why the elections, for example, the midterm elections or the national elections, are fully automated. Yet, pagdating po sa barangay and SK elections, ay mano-mano pa po. Yes, Ma'am Piggy, only because of the law. The law provides that yung Republic Act 9369, yung automated election law, sabi, basta pag national and local election, kinakailangan automated yan. Pero meron naman pong batas naman, yung ating Omnibus Election Code na pagka po barangay and SK elections, yan naman po ay manual. So it's just a matter of amending the law. Alam niyo po, in all fairness, kahit sabihin na natin madaming issues at madaming pinupukol na mga bagay-bagay sa automated election, pero Ma'am Pinky, wala po tayo kahit isa na failure of election nitong national and local election. Ibig sabihin, ang problema kasi, George, hindi nyo papahintulutan na magkaroon ng ganon. Ang kabuuan ng eleksyon, napakalaking failure niyan. Ika nga, na binigay na mandato sa inyo ng sambayan ng Pilipino para bantayan ang boto ng bawat isang Pilipino. Paano ho tayong hindi nagkaroon ng failure? Mantakin nyo ho yun. Mahigit 16 million na boto overvote. Ha? Yan nung si Chito ay yung nag-post nung kasagsagan ng eleksyon. Binilang ho niya, siyempre yun ho medyo malalim sa politika, kaibigan nitong si Mayor Baste Duterte, talagang binilang niya kung ilan yung mga binoto niyang senador. At pagpasok niya dun sa makina, overvote po. Overvote ho yung bilang ng makina dun sa kanyang balota. Ilang milyon ho yung mga naka-encounter ng kahalintulad na pangyayari doon kay Sir Chito, mahigit hong
16 million. At yung 16 million na yun, karamihan ho sa mga nagsasabi na overvote sila, bagkos 10 lang ang binoto nila, mga kandidato lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigit 16 million. Ganun ho kapalpak yung nagdaang eleksyon. Kaya kung maaari, kung sino man ang hahawak dyan sa Committee on Electoral Reform sa Senado, dapat pagtuunan ho talaga ng pansin yang ano na yan, yang susunod na 2028 presidential election. Dahil talagang etong si George Garcia, ano ho ito, walang iya ho itong mama na to. Lahat ho ng palusot gagawin ho ng mama na to. Siyempre, sa ano ho niya, sa balikat niya nakasaalang-alang. Kahit na napakaraming kapalpakan, kahit na napakaraming problemang kinaharap, ang dating, ang gusto ho nilang palabasin sa sambayan ng Pilipino, naging matagumpay in general yung nagdaang eleksyon. Bagkus hindi naman ho talaga yun ang nangyari. Maging sila alam ho nila no na yung mga makina napakahaba ng pila, yung mga makina nag-overheat, yung makina linuluwa yung mga balota. Kumbaga idinaos lang ho talaga, ipinilit lang kasi kung sakaling magkaroon ng issue talaga yung botohan na yan, yung mga susunod talagang pagka ginamit to yung mga automated election na yan, yung mga makina na yan, wala na hong magtitiwala dyan. Kaya kailangan ho talagang itawid nitong si George Garcia itong 2025 midterm election. Sa kanya ho ano yan, ika nga, kinwestiyon na yung makina na yan, yung Miro system na yan diyan sa House of Representatives. Yung Miro system ho na yan, unang gamitin, unang ginamit sa ating bansa. Wala ho silang experience sa kahit anong bansa na ginamit ang ano na yan, yung mga makina na yan para sa kanilang eleksyon. Nakasaado, kung di ho tayo nagkakamali, nakasaad sa batas kung gagamit man tayo ng sistema ng diyan sa automated election, kung sino man ang aarkilahin ng pamahalaan, dapat at least merong experience na yung mga makina na yan ginamit na doon sa mga nagdang election sa iba't ibang mga bansa. Doon pa lang ho sa condition na yon, meron na hong problema yung Miro na yan. Kaya nagtataka ho tayo kung bakit pinilit. At ngayong mga panahon na to, napakarami na hong nagrabas ang post sa social media, pero pinipilit pa rin ho na naging matagumpay daw in general yung nagdaang election. Mahigit 16 million overvote. Kahit tignan ho natin ang kasaysayan ng pagboto, wala hong ganun karaming overvote. 1 milyon, 2 milyon, 1.5 milyon, ganun lang ho. Pero yung 16 million overvote, ano ho yun, ika nga, unprecedented yung bilang ngayon. Sabihin lahat ng presinto natin, 94,000 precincts, nag-function. Number two, in just a matter of the night of the election, nakapag-proclaim na po ng mga mayors Yung po mga governors, probinsya, the next day, naproklama na rin po kaagad at lahat-lahat. Yung nga po mga senador natin, natapos ang ating canvassing in just a matter of 3 days. So try to imagine, ma'am, kung yan ay automated, hindi na po natin kakailanganin pa maghintay ng matagal. May mga ballot snatching, may mga talagang threatening, violence, terrorism that will be committed against electoral board members or board of canvassers. Dito po sa nangyaring automated, wala pong ganong klase ng mga pangyayari. Marami lang overvote, no? Marami lang overvote. At yung overvote na yon, yung 16 million na yon, yun ay mga Pilipinong bumoto. Yun ay mga sagradong boto na hindi nabantayan o hindi natin malaman kung saan napunta yung mga overvote na yon. Dahil hindi natin alam ang kadahilanan kung bakit rinihistro bilang overvote ng mga makina yung ano na yon, yung mga balota na yon. Meron ho talaga tayong problema dito, George Garcia. Ano yan, wala kaming pakialam kahit na medyo matagalan. Ngayon, kung problema nyo, seguridad, napakaraming pulis, napakaraming sundalo. 'Di ba? Kaya nga merong absentee voting para sa panahon ng eleksyon, makapagbantay yung mga pulis at sundalo. Anong takutan, anong harassment? Walang problema nyo yan, Comelec. Problema nyo na bantayan ang boto ng bawat isang Pilipino. Yun ang ano nyo, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. Kaso, imbis na yun ang nangyari ho mga kababayan, idinaan ho tayo sa mga makina at dun sa mga falsifikadong eksplanasyon itong si George Garcia. Natatakot daw sila, nag-issue matagal lang proclamation. Wala kaming problema doon. Walang problema kahit tumabot pa ng 2 linggo, kahit ngayon pa lang tayo magpuproklama ng mga nanalo ng senador. Basta ang gusto lang ho natin, magkaroon ng tarahan, George. Kaya ano yan sigurado ho tayo mga kababayan dyan sa Miro na yan. May kumita dyan, di ba George? Di ba? May kumita dyan sa Miro system, kaya pinagpilitan nila. Binulgar na ho yan ni Kong Dante.
Binulgar na ho ni Congressman Rodante Marcoleta yan na meron talagang problema yung Miro na yan. Hindi ho ito para maupo yung mga kandidato dyan sa PDP ha. Ang pagsasalita ho natin, ang pagkontra ho natin sa mga nangyaring kapalpakan dyan sa COMELEC. Sa kadahilan ng noon pa man, hindi ho tayo fan ng automated election. Hindi ho tayo fan yan. Tayo ho medyo old-fashioned ho tayo ika nga. Gusto ko natin magkaroon ng tarahan sa bawat presinto na kung saan ang bawat isang boto ay nabibilang, nababanggit, na isisigaw ng kung sino man taga-COMELEC ang pagbasa ng mga pangalan dyan sa mga balota na yan. Yun ang gusto natin. Dahil yun, anong takutan-takutan? Anong ginagawa ng mga pulis? Ang madadaan ba sa takutan ng COMELEC? Naku, isa ko kayo doon sa mga ahensya na makapangyarihan sa panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon. Isa ko kayo doon sa mga ahensya na pagka nagsalita kayo sa panahon ng eleksyon, pinapakinggan kayo. Ngayon, kung yung isang lugar, meron nga kayong kakayahan na isa ilalim sa COMELEC control ang isang lugar pagka di ba? Ang isang panahon ng kampanya, di ba? Pagka maraming kaguluhan. Hindi issue yung kaguluhan na yan. Ang issue dyan, merong kumita dyan sa Miro system na yan kung bakit hindi siya matanggal-tanggal. Sa kabila ng napakaraming issue ang naglalabasan ngayong mga panahon na to. Yun ho yun. So, with regards to what you mentioned a while ago, Chairman, on proclaiming the winning candidates, there are at least two individuals very unhappy with the COMELEC. One is asking for your resignation, and the other one is asking that, basically saying that the COMELEC commissioners should be impeached. Of course, the first one is Ronald Cardema, whose proclamation of the Duterte Youth Party list has been halted because of a petition. And likewise, ito pong si Vice Mayor RAL candidate or winning mayoral candidate, Attorney Respicio, dahil naka-on hold din po yung kanyang proklamasyon. Unahin na po natin si Mr. Ronald Cardema. Basically, there were two party list groups that their proclamation was suspended for the meantime due to pending petitions. However, dalawa po sila, Duterte Youth and Bagong Henerasyon. Pero yung Bagong Henerasyon po ay tinanggal na po yung yung suspension. So they have been proclaimed. Not yet, Ma'am Pinky. Na-resolve na lang po kanina, lumabas yung resolution ng division na dinismiss yung petition laban po sa kanya. Yun po yung sinasabi naman natin. And therefore, yung pong binabanggit nyo, yung Duterte Youth, sana medyo makahintay lang ng konti kasi ilang taon na nga pong nakapending yung case na yan. And therefore, talagang tama naman po na ma-resolve na. Yeah. Ngayon, Ma'am Pinky, hindi ko lang po makita at mawari talaga kung bakit, paano mariresolve yung kaso. Kung mag-resign ang chairman ng Commission on Elections. To think, Ma'am Pinky, that I did not participate. Brad, dapat mag-resign ka dyan sa pwesto mo na yan. Sa dami ng iskandalong ginahaharap ngayon ng COMELEC, hindi mo natin malaman kung saan nang kumukuha ng kapal ng mukha ito si George Garcia para humarap sa media sa kabila ng nagkaroon ng 16 million overvote sa nagdaang election. Yun ho, yung 16 million na yun, nakapagpanalo ho ng presidente yun noong 2016 presidential election. Yung 16 million na yun, pinanalo ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ganong karaming boto ika nga. Kaya para sabihin na hindi ka magre-resign o hindi nyo re-resolbahin yung mga na-encounter na problema. At hanggang ngayon, maraming naglalabasan na talagang hindi na nga ho, hindi na vote buying ay issue natin dito ngayong mga panahon na to. Di ba? Wala ho tayong ganong karaming naririnig na merong namimili ng boto. Etong si ganito, nahuli siya ng mga tauhan niya, namimili. Wala ho tayo narinig na ganon. Ang issue ho ngayon, yung mga bumoto, hindi ho namin malaman, maging tayo dito sa PH Update personal, hindi ho natin malaman kung talaga bang nabibilang yung ating mga boto pagka pinasok natin dyan sa makina na yan. Magkaroon ng manual counting. Kung gusto nyo nang ipakita yung mga numero sa screen, dapat po talaga bigyan nyo rin ng ika nga tsansa yung bawat mga botante na makita nila sa bawat porsyento na yung kanilang boto ay boto ko yan, natara di ba? Pagka yan na binabasa o tinara yan, o ibig sabihin yung boto mo na bilang.
Pero diyan sa automated election na yan, George, yung kapangyarihan ng bawat isang Pilipino, ginawa nyo lang numero sa computer. Hindi ho yun ang gusto namin. Dapat sa pisara, ilalagay doon bawat isang boto. Guguhitan ka ng isa. Yun ang gawin nyo. Ngayon kung meron ka pang natitira kahit katiting na kahihiyan sa sarili mo, bumawi ka sa 2028. Pag nagkaroon ng hearing sa Senado, mag-suggest kayo na ilagay sa batas na magkaroon ng manual voting. Kasi ipipilit nyo dyan, nasa batas kailangan magkaroon ng ika nga, automated election talaga. Tapos, magkakaroon lang ng random, kumbaga spot check lang, hindi yung meron lang bilang ng mga porsyento ang ika nga manual counting ng COMELEC. Pero wala na akong kwenta yan. Kahit na magkaroon ng manual counting, kahit hindi pa nagtali doon sa yung manual hindi nagtali doon sa computer, papalabasin pa rin ho nila nagtali yan. Wala ko kayo sa akin mga kababayan. Kasi pagka nagkaroon ng manual counting, yung ika nga random manual counting sa iilang mga porsyento o iilang mga makina, kahit na ano pang maging bilang ng mga mga manual counting na yan, ibabangga at ibabangga ho nila yan doon sa kung ano ang lumabas doon sa makina. Kasi hindi ho pwede yan. Halimbawa sa 10 tines ho nila, yung 8 hindi magkatugma yung isinend na datos ng makina doon sa manual counting. Hindi alangan naman sabihin nila yung 8 makina merong magkaiba yung sinend nilang datos doon sa manual counting na ginawa ng COMELEC. Hindi maaari yun. Kasi anong gagawin ng mga naproklama at hindi naproklama? Mag-iiyakan ho yan. Magsasalita ho yung mga yan. Siyempre, sila, sasabihin nila, ba't gano'n? Diba? Hindi parehas yan. Ibig sabihin, yung kabuuan ng naging eleksyon, magkakaroon ho ng duda sa mga nanalo, sa mga natalo, kung yun ba talaga ang nakuha nilang boto. Yun ang mangyayari doon. Kaya hanggat maaari, yung manual counting na yan, kung magsasagawa dyan, COMELEC din, ibabangga din ho nila yan doon sa kung ano ang ibinato ng mga makina doon sa municipal, doon sa provincial, ibabangga-bangga ho nila yan. Kaya yung manual counting na yan, kabalbalan ho yan, manual counting, precinct level ang gusto ho natin dito. Magkaroon ng tarahan sa bawat porsyento. Huwag niyong problemahin ng gastos, George. Huwag niyong problemahin ng pagod, George. Ang nagbabayad dyan, sambayan ng Pilipino. Ang perang winawaldas dyan, pera ng sambayan ng Pilipino. Okay? Sasabihin, napakamahal, manpower, takutan. Walang problema. Meron tayong sundalo at pulis. Pero ang importante dito, kung manalo yan si Bam at si Kiko, wala tayong pakialam. Kung yun ang gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino, hindi ho tayo magre-reklamo dito. Ang sinasabi ho natin dito lagi, hindi tayo nagsasalita para iupo itong si kandidatong ganito, si kandidatong ganyan, mapalitan si ganito. Hindi ho. Mabilang ng tama yung bawat boto ng bawat isang Pilipino. Dahil dito sa nagdaang eleksyon, sa maniwala ko kayo sa hindi, napakaraming kalokohan na nangyari dyan. In the suspension of the proclamation of these two party list organizations, sapagkat meron po akong previous professional relationship sa kanilang dalawa. So hindi po ako nag-participate dyan. Yung pong 6 na mga kasamahan ko sa National Board of Canvassers, sila po unanimously ang nag-suspend ng proclamation ng 2 party list po na ito. So at again, yung cases po kasi nila parehas ay nakapending hindi po sa NBank. Nakapending po yan sa division ng COMELEC. So ibig sabihin wala pong participation ang commission chairman sa mga kaso po na binabanggit. Just looking back at this issue, Chairman George, galit na galit po itong si Ronald Cardema dahil nga ang nasabit because of the hindi po sa pagtuloy sa kanilang proklamasyon, ang sinabi ho kasi ng COMELEC is that due to serious allegations involving grave violation of election law that was filed by, no? So ang sinagot po dito ni Mr. Cardema, very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing noong December 2019 pa? Nakalagay nung 1 month, mareresolve na nun. Bakit kalahating dekada na, di nyo pa nire-resolve? Gaano pala ka-serious? Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Basically, let's try to understand the situation, Chairman. I also looked into this. 2019 pa ho kasi ito final ng ilang mga individual, namely Ria
Magtalas, Abigail Tan, Raina Punzalan, and Ross Angkos. No? Basically, from my understanding, sir, it was because of lack of publication and lack of hearing. So, but this was back in 2018, if I'm not mistaken, or 2019. Bakit ho nagtagal? Bakit ho hanggang ngayon ay hindi pa ito resolved? Ma'am Pinky, of course, I cannot answer. Wala pa naman tayo ng 2019 dito sa commission. I cannot answer for the previous leadership or membership of the commission. Siguro nga po dahil nandito tayo ngayon, sana naman po ma-appreciate yung fact that we are now trying to resolve kahit na mga pending cases several years ago. And yun nga po yung commitment natin, nalilinisin natin ang lahat ng mga pending cases sa commission. In fact, sana naman po ma-appreciate that we have an 86% disposal rate ng Commission NBank sa kasalukuyan, and therefore wala na po halos kami mga pending na mga cases. Dati po nung dumating ako dito, Ma'am Pinky, 16, 19, 2022 cases pa. So na-resolve na po natin lahat ng yan, kaya po ang mga pending na lang namin dito ay yan pong mga bagong kaso, at saka yan po yung mga natitira na cases po na yan. So, mas maganda na po siguro ito yung tamang pagkakataon na ma-resolve yung case na to. Kesa later pa, paano kung wala na tayo dito, o paano kung magbimbi na naman po yung kaso, and therefore later po, tsaka po mariresolve yung case. So, siguro po ito yung tamang pagkakataon, at kaya nga po sinabihan natin yung mga nasa division commissioners and members na kung ano yung mga pending cases na paki-resolve na without particularly referring to any of these cases. So, nagkataon naman po na yung palang kasong yan ay matagal lang na andyan, and therefore kasama po sa mga pinaparesolve na po nating lahat. But you were there since 2022. 2022 as commissioner only muna. And then after that, I was appointed as chairman of the commission. And after po the appointment, remember ma'am, we prepared immediately for the barangay and SK elections and several plebiscites. So doon po tayo na-focus, and then saka naman pumasok itong preparation natin para sa national and local elections. So again, this is high time for anybody to resolve cases like this pending before the COMELEC. And I guess the question remains, sir, kung meron pong issue sa Duterte Youth Party List, paano sila nakaupo noong 2019, noong 2022, at supposed to be ngayong 2025. Again, this petition against the group was filed again 2018, sir, no? Or 2019. So, dahil nga nag-prepare kayo, would you say that somehow nakaligtaan ho kaya na resolbahin itong kanilang issue? Hindi ko po, again, mahirap po kasing nagbigay ng statement patungkol sa nangyari before. Basta ang importante, Ma'am Pinky, ganito po yun. I think without touching on the merits of the case, the very issue here is because of the issue of jurisdiction of the COMELEC. Kaya po hindi po siya madali na kaso. It's a very complicated matter because the question is what is the effect in case indeed there is no publication of the application for registration. So, yan po ay kinakailangan i-resolve. Nagkaroon ba ng jurisdiction ng komisyon dyan sa petisyon? At kung hindi nagkaroon ng jurisdiction, bakit na-proclaim? Ilang beses na nga nakaupo, tama po yan. Pero may latest decision po ng Supreme Court, Ma'am Pinky, kasi yung kaso ng Anwaray versus the Commission on Election. Doon sa Anwaray, ilang beses nakatakbo yan, ilang beses na nanalo. But the COMELEC later on disaccredited Anwaray party list, and it reached the Supreme Court. The Supreme Court affirmed the power of the COMELEC to even review the accreditation of a party list because continuing po yung qualification na yan. And doon po natanggal yung Anwaray. It resulted to the proclamation of Akbayan party list nitong katatapos lang na term ng 2022. Yeah. So I think there's no doubt as to whether the COMELEC can resolve a pending case even on the issue of jurisdiction. As to whether lang why ngayon, yun na po ma'am, yun na po yung sinasabi natin because we caused the review of all the pending cases so that these cases can now be resolved immediately. Pero galit na galit po siya sa inyo. Yun nga po. Sino ba naman kasing hindi magagalit? Talagang pinupuntirya ho ang Duterte. Sa amin ninyo, sa hindi. Ano naman ikaw naman George, paupuin nyo na kasi, proklaman nyo na. Kung ano man ang problema, resolbahin nyo na. Hindi naman talaga yung sa House of Representative, hindi nga sila binibigyan ng budget. O pag nagsasalita sila, binabara sila ng mga kaalyado nitong si Tambaluslos. Ang atin lang ho dito, kung binigyan sila ng mandato ng napakaraming Pilipino para diyan sa party list na yan, kahit sino pa yan, kahit na mga mga pinklawan, wag lang yung mga makakaliwa kasi mga makakaliwa, mga salot yun eh.
Kahit Pinklawan, tingnan nyo yung kay Leila de Lima, o nakapasok, nagreklamo ba tayo? Kung yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino, makapasok yung mahilig siya sa banayan dyan sa House of Representatives. Yang si Shell Jokno, Akbayan, nakapasok, ano magagawa natin kung gusto ng sambayan ng Pilipino, kahit na, kay Risa Hontiveros, magagawa natin, gusto yan, di ba? Nag-number 1 pa nga. Pero kung yung Duterte yun, nakapasok, huwag yun naman pigilan, huwag yung harangan. Nagmumukha kayong nagpapakasangkapan sa mga kumakalaban o sa mga galit diyan sa diyan sa party list na yan. Una na diyan si Tambaluslos, yun ang sigurado dito. Ayaw ho nilang makaupo yung 30 na yan dahil dito sa second half ng administrasyon na to, panigurado makikipagbahalagbagan ho yung Duterte Youth Party list niya kung sakaling makaupo sila. Yun ang sigurado natin. Yun nga po, so, hindi na po ako magbibigay ng Medyo tumataas po yung kanyang boses dahil nga para sa kanya, kay Mr. Cardema, how many votes did they get? 2.9 million? Correct. I believe, well, they were number 2. And hindi daw pinapayagan yung kanilang mga nominees na makaupo dahil nga sa naging decision ng COMELEC, which you're saying you were not part of, na hindi matuloy yung kanilang proclamation. Yun na nga ma'am, kaya po parang barking on the wrong tree. But of course, because I'm the head. Hindi barking on the wrong tree. Ikaw naman, George Garcia. COMELEC chairman ho kayo. Kung ano man ang dyan, mga nangyayari dyan sa dyan sa mga kaso, mga petisyon na isinampa, sa gusto nyo, meron ho kayong kumpas dyan. Ngayon, sinasabi nyo yung kay Cardema kung bakit galit na galit siya, maling tao ang kinagagalitan niya, kayo ho ang boss dyan sa COMELEC. Ngayon, ayaw paupuin yung kanilang mga party list yan. Meron ho talaga tayong problema. Kahit sino magtataas ng boses sa inyo. Yan ho, binigyan ng, hindi ho para sa inyong hindi ho para kayong magsabi na yan, hindi dapat maupo yan o maupo yan. Pinagsalitaan nyo, ilinagay nyo sa balota ang pangalan ng Duterte. Binoto sila ng mga kababayan natin. Ang tanong, bakit hindi nyo ho sila bakit hindi nyo hayaang makaupo yung mga representante ng Duterte Youth dyan sa House of Representatives? Yun lang naman ho. Binigyan sila ng mandato. Pangalawa sila sa pinakamarami. Hindi dito para kampiyan natin itong si Ronald Cardema. Hindi ho yun. Ito yung dapat gawin na maigi yung trabaho ng COMELEC. Hindi yung pagkakalaban ng pamahalaan. Pinipigil-pigilan yung mga proklamasyon, yung dapat sana nasa House of Representatives na, di ba? Ngayon nangyayari, nagsasalita sila, nagkakaroon ng kaliwakan ng press conference yan. Napapanood nyo na yan. Pagkatapos ng video na to, subukan natin pasadahan yung naging press ko nitong sila Ronald Cardema. Head of the commission, maybe that's the reason why he's barking on the entire commission represented by me. But come to think of it, I did not participate nga po. Very clear yung aking boto doon po sa NBOC resolution. So how can you blame somebody who did not participate even in the deliberation on the non-proclamation? So, but just the same, because I'm the head of the commission, so I guess the responsibility should always fall on whoever is the head of the agency, and in the final analysis, the buck should stop to somebody, and that somebody should always be the head of the commission. That would be you, sir. Any information on when or how soon this issue can be resolved? If I'm going to answer that question, although I have information, then perhaps that will be preempting the action of the division. The case is now with the division, ma'am, of the commission, of which the members of the division are practically different commissioners than the commissioners of 2019. Hindi po sila yung 2019, ito po yung mga bagong commissioners, and I doubt kung nandun na sila. Wala pong natira, sir, from 2019 to now? Wala na po. Retire na po lahat yung mga nasa 2019. But would you say soon, sir? This will be resolved soon? Ganito po, Ma'am Pinky, para maliwanag. Even if a party list is proclaimed, or even the nominees were proclaimed the other day or just the other day, the COMELEC retains jurisdiction. Meaning to say, we have jurisdiction until June 30, 1201. Because according to the Supreme Court in the case of Reyes versus COMELEC, yung Reyes versus COMELEC, ma'am, that involved
a congressional position in Marinduque. Ngayon po, sa Reyes versus Comelec, the Supreme Court said that there are 3 requisites before the Comelec will lose jurisdiction. Number 1, there should be proclamation. Number 2, there should be a valid oath. Number 3, there should be assumption to office. Dinagdag po ng Supreme Court ng Pinky yung pangatlong requisite, assumption to office. So meaning to say, hanggat kahit pa may proclamation ng isang party list organization or nominee, kahit pa meron siyang oath, kahit sa barangay chairman or sa isang notary public, basta wala pang assumption to office, which is June 30, the COMELEC will still have jurisdiction. However, if the 3 requisites were complied with, by 1201, the COMELEC will lose jurisdiction. And therefore, under Article 6, Section 17 ng Constitution, the HRET, the House of Representatives Electoral Tribunal, shall be the sole judge of all election returns and qualifications of the members thereof. Lahat po sa kanila sa House, pupunta po sa HRET kapag pagkatapos po ng June 30. Yes, Ma'am Alright. Pinky. So, Okay. sa kasalukuyan, the COMELEC retains jurisdiction. And another one, sir, Attorney Respicio, also very unhappy, medyo mataas din po yung kanyang boses, at sinasabi nga niya na siya ang nanalo sa kanila doon po sa Isabela, and yet his proclamation is being stalled pending what, sir? I think there's also a disqualification case filed against him, and that is also pending before a division. Yun nga, Ma'am Pinky, kita niyo naman po, it's so unfair. Pero okay, again, I'm willing to accept the reality that you will be blamed even if you are not a participant, because I'm the head of the commission, but the cases are pending in the divisions of the commission, and therefore it's the divisions of the commission, of which the chairman does not have any participation, that will have the final say on how the cases are to be disposed of. Gusto ko lang din sabihin, Ma'am Pinky, baka kasi akalain ng mga ilang nanalo o lahat ng nanalo sa buong Pilipinas na porket nanalo na po sila, all cases should now be dismissed pending before the commission. Dapat kung may pending case, pagka nanalo na, dapat wala na po yung kaso. Hindi po. Sa kaso po ng Velasco versus Comelec involving a mayor in Sasmuan, Pampanga, the Supreme Court was so emphatic that the will of the people, even if elected, the will of the people cannot prevail over the rule of law. So meaning to say, even if you are elected, the cases will stay. Ang dami na po naming kaso, at yan po yung consistent na doctrine. Kahit pananalo ang mga nakaupo, pwede pa rin po namin silang tanggalin. Kahit nga nakaupo at nagdi-dispose ng kanilang function. Because the COMELEC retains jurisdiction, especially if the position is a local position. Very concerned, si Attorney Respicio, sir, I know it's quite technical, but he was talking about this 3.4 version that he said that was supposed to have been used, but it was the 3.5 version. Again, this is a little too complicated for me. I did read on this, and you had a reasoning here na sinasabi mo, yun yung pinakita during the trusted build na tinatawag. But I guess just to summarize this, sir, may punto ho ba si Attorney Respicio nung sinabi niyang may diferensya doon sa 3.4 na ipinakita siguro sa ginamit sa makina, pero ang lumabas daw po ay 3.5? Unfortunately, medyo mali po yung argumento. Pasensya na. Kahit po yung NAMFRED, PPCRB, nung nagpa-press con sila, nagsabi, nandun sila nung ang problem po kasi, Ma'am Pinky, yung mga nagsasalita, perhaps against yung ilan, hindi po kasi sila present during the trusted build at wala rin po sila during the so-called source code review, which were very important events and activities. Ngayon na naman tayo dyan sa source code review na yan eh. Leading to the conduct of the election. So yung pong mga sinasabi ko mga citizens, ang mga IT experts, present sila because, not because they were invited, but because they decided to be there during the trusted build. During the trusted build, ang daming mga recommendations, ang daming mga suggestions, ito ang dapat lagay, ito ang baguhin. So ayun po ay version 3.4. Siyempre, Ma'am Pinky, kung ikaw ay nagdadrap ng iyo pong yun sa inyong programa, siyempre pagka nag-edit ka na, itong version natin ngayon, tapos inedit na, sige, finalize the edited version, magiging version 3.5 na po yun. Ma'am, yung version 3.5, Ma'am Pinky, yun po yung source code review, meaning yun yung nakita ng lahat ng mga experts, yun yung pinag-aralan ng experts for 2 months, Ma'am Pinky. Inisa-isa nila lahat yun. At pagkatapos yun din po, Ma'am Pinky, ang nalagay sa